kami dito. Ayun, so ngayon papasok tayo sa Pasok tayo sa lumang simbahan dito sa Palakpak. Meron kaming tour guide. Yan. Papasukin natin yung simbahan na ipinatayo ng mga Kastila dito sa Palapag. Guys, let's wonder the beautiful things here in Palapag, Northern Samar. So, ayun, hindi pwedeng magstay sa malapit sa pader ng simbahan kasi baka mag-breakdown. Mag-breakdown. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog, guys. Nay, ano po yung name, Nay? Ha? Ano po yung name? Teresita Punsi Bello. Yan, shout out po kay Nanay Teresita. Teresita. Dinira ko dito, 7 years na. Ah, kaya pala ang gaganda ng halaman dito. Hala, may avocado. Pwede kami magkuha. Pwede kami magkuha avocado. May daw ka mo avocado. Pwede kami ito mga... Yan pa mga dahon. Dili. Din ang pag-agit. Magpapakator guide man ako sa iyo kay ang taga-Palapag. Pag taga-Palapag, tinatarayan ko na. Kaya ang namutana sa iyo, bago ni Apikam. May Apikam, mabakay pa na ako ibig sa mapanas. Kung dinira dito, susungit eh. Di at least, ako ang babakilan, kaya walang alam ang ibang padi, alam mo natin sa kapadian. Ayun guys, dito na tayo. Add ko na. Ito yung mga labi. Ay, labi. Hindi, ito. Ito yung mga galing talaga. Ito yung mga natira sa lumang simbahan ng mga Kastila. Ginawa na dito. Oh. Mga napakahabang panahon. Yan guys. See the look. So, ito yung altar nila guys. Ito. Basahin natin yung mamaya yung history ng simbahan na to. Babasahin ko sa inyo kung paano ito na-build at kung ilang taon na ang simbahan. Kung makikita natin, sobrang lalaki ng bato. Kaso lang yung mga batong yan, wala po siyang bakal. Kaya anytime, pwede siyang mag-crack. Kaya hindi pwedeng lumapit sa Ayan, dito. Ito may nakalagay dito na bawal lumapit sa mga wall. Kasi nga, sobrang luma na ng hindi naman siya luma. Marupok na yung mga bato. Tingnan natin yung mga pictures dito. Wait lang. Ito pala. Ganda. So ayan guys, punta natin Yung labi. yung altar nila. Nandito po. Buhay pa yung altar na guys, ako na nakakalipa. Maraming mga Momo. history dito na hindi natin Alam. alam. Oo, alam. Mga bato nila, hindi pa to hollow block, so so yun guys, napuntahan lang naman natin ang isa sa pinaka matandang
simbahan na naitayo ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Ito yung mga natirang tawag nito? Place. Natirang bato Sarang bat. sa kanilang simbahan. Mamaya guys, basahin natin yung history. Lumang simbahan ng Palapag. Itinatag ng mga Hespeta bilang misyon ng Cabo de Espiritu Santo sa Hilagang Samar sa patronato ng Nuestra Señora de la Ascensión, 1605. Ipinatayo ang unang simbahan na yari sa kahoy at lupa. Dito nagsimula ang imagsikan ni Agustin Sumoroy na lumaganap sa ibang bahagi ng Samar at Leyte. Juan ng Hunyo 1649. Tinapos ni Ignacio Alcina SG ang simbahang may hugis cross, kumbento at kuta na yari sa Corales at Bato bilang tanggulan sa mga pirata 1663. Dito tumuloy ang mga Hespeta, Franciscano at Dominicano ng lulan ng Galyong Concepcion nang dumaong sa Palapag. 1666, isinailalim sa pamamahala ng mga paring Franciscano 1768 to 1941. Huling ginamit ng matapos ang bagong simbahan mga taong 1970. Ipinatayo sa harapan nito ang malaking cross bilang alaala sa ika-400 na taong pagkakatatag ng Kristyanismo sa Hilagang Samar 1995. Agustin Sumoroy, isinilang sa Palapag, Samar, namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol bilang protesta sa sapilitang paggawa at mga pang-aabuso sa mga katutubo. Hunyo 1649, dumaganap ito sa lalawigan ng Cebu, Masbate at Bohol. Sa Kabisayaan, Iligan, Hilagang, Mindanao at Zamboanga sa Mindanao at Sorsogon at Albay sa Luzon. Ito ay kinikilala bilang unang malawakang paghihimagsik ng mga katutubo, pinagkanulo at pinaslang ng sariling mga tauhan 1650. Ignacio Alcina SG 1610 to 1674. Historiador, misyonero at tagapagtanggol ng mga katutubo, isinilang sa Gandea, Valencia, Espanya, ikadalawa ng Pebrero 1610. Pumasok sa pagkahespeta sa Aragon, Espanya, 15 Pebrero 1624. Dumating sa Maynila upang ituloy ang pagiging seminarista, 26 Mayo 1632. Inordinahan bilang paring hespeta sa Diocese ng Cebu at agad na itinalaga bilang misyonero sa Borongan, Probinsya de Misyonero sa Borongan, Probinsya de Ibabaw, ngayon bahagi ng Eastern Samar, Eastern Samar 1634. Naging misyonero sa Samar, Leyte, Bohol, Panay, Cebu at Maynila. Kinilala bilang Grand Defensor de los Indios. Nakapagsulat ng iba't ibang akda hinggil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, kultura, sinaunang kasaysayan at mga hayop at halaman sa Visayas. Pinakatanyag na rito ay ang Historia de las Islas y Indios de Visayas na ang impormasyon ay sinimulang likumin habang nasa misyon sa Borongan, 1634. Isinulat habang nasa residensya ng mga Hisweta sa Palapag, Ibabaw, ngayon bahagi ng Northern Samar, 1667, at tinapos sa residensya ng mga Hisweta sa Katbalogan, Samar, 1668. Yumao, San Miguel, Maynila, 30 Hulyo 1674. Hinawi ang tabing ng panandang pangkasaysayan ito bilang paggunita sa kanyang ika-350 anibersaryo ng pagyao.